Ito ngayon si Tropical Storm Rolly. Uh, as of 4 a.m., its center was located at approximately 100 kilometers west-southwest of Subic Bay. It is moving west, moving towards the direction of west-northwest at the speed of 20 kilometers per hour. And currently, it has a maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. So, next slide, please. Tropical cyclone wind signal in effect is at signal number 1, covering regions 3, Calabarzon, Mimaropa, and NCR. At ito yung monitored effects. Rolly affected or exposed a total of 12 regions. And the number of affected population are as shown, 372,653 families and composed of 2,068,000 individuals. So ngayon, sa initial report from our region, meron tayong 10 dead and 1 injured. And the cost of damage is still being assessed. These are some of the other monitored effects on the status of lifelines. 7 road sections and 4 bridges in Region 2, Region 3, 5, and CAR were affected or damaged. There were interruptions of water supply in Region 5, specifically in Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, and Masbate. There were 1,160 passengers, 670 rolling cargos, 3 vessels, and 7 motor bancas stranded. Ito yung naabutan outside of their base stations. And this came from Calabarzon, Mimaropa, and Region 5. There were monitored power outages in 125 cities and municipalities in Region 1, Mimaropa, Region 5, and Region 8. Initially reported also were flooding in 4 cities and municipalities in Region 5, but also last night there was an official report of flooding in Batangas City. And the effect of strong winds, we can expect damages to agriculture, especially in Catanduanes and Albay, as well as damages to residential property. But all these are still being assessed as of this time by the local government units and concerned regional government agencies. At this point, there are 18 road sections closed due to traffic dahil sa Typhoon Rolly. 2 po sa Cordillera Administrative Region, 2 po sa Region 3, 1 po sa Region 4, at 12 po sa Region 5. This is due to series of slides, fallen trees, electrical posts, and flooding. Bago po dumating yung bagyo, nakapag-deploy po kami ng mga assets para sa road clearing sa mga regions na apektado. Ang na-deploy po is 777 pieces of heavy equipment and vehicles, 518 tools and light equipment, at nakapag-deploy kami ng 4,931 personnel bago po dumating yung bagyo. At sa ngayon po, sa CAR, ang road na hindi pa nasarado pa is Apayao Ilocos Norte Road, which is not passable due to landslide. Yung Claveria Calanasan Cabugao Road, not possible due to soil collapse, pero ang balita sa akin parang halos na clear na. Sa Region 3, dahil sa flooding, sarado po yung Santo Tomas Minalin Macabebe Road. At
pati yung Nueva Ecija Aurora Road, not passable due to flash floods and mudslide. Sa Region 4A po, yung Katanawan Buena Vista Road, not possible due to fallen trees, and of course, clearing operations are ongoing. Sa Region 5, the Tabaco Tiwi Kamsur Boundary Road is not possible due to flooding. Tabaco Wharf Road 1 and 2, due to fallen utility post. Sa Albay po, sa Dang Maharlika, may section sa Pulangi at Balangibang, not possible due to fallen utility post. Sa Camarines Sur po, sa may area Longdang Maharlika na not possible due to fallen trees and utility posts. Pati yung Naga City Carolina Road, also dahil po sa utility posts. At sa Sibobo, Cagsao, Kabanbanan Road, also dahil sa utility posts, hindi possible. Pati yung Milaor, Minalabak, Pili Road due to fallen utility posts. Yung Lagonoy, Caramoan Road due to collapsed road section. Yung Goa, Tinambak Road dahil sa fallen trees and electric posts. And the San Rafael, Mampirao Road also due to fallen trees and electric posts. So, and finally, the other three is the Dang Maharlika Nabua Poblacion section due to flooding and fallen utility posts. The Iriga City Nabua Road, Iriga City proper, not possible due to flooding and utility posts. At sa Sorsogon po, yung Donsol Banuang Gurang Road, not possible due to flooding and fallen utility posts. Sa ngayon po, ongoing po yung ang clearing operations, walang tigil po ang clearing operations ng DPWH. And we're continuing, we have teams on the ground to assess also damages to government infrastructures. So yun po ang update. Maraming salamat po. Kasama rin po natin, dalawang gobernador ng dalawang probinsyang nasa lanta. Nakikita ko na po sa screen ay si Governor Hernandez ng Laguna. Siya nga ba ho yun? Ay, Governor, kamusta na po sa Laguna at ano pong mga pangangailangan ng Laguna sa national government? The floor is yours, Governor. Floor is yours, Governor Hernandez. Hello. Okay po, the floor is yours. Salamat po. As of this hour po, from 7,500 families na nasa evacuation centers po natin, ay meron na lang po tayong 6,000. At ini-encourage po natin sila na talagang mag-uwian dahil hindi po ganun ka-advisable na magtagal sa evacuation centers, gawa nga po ng ating COVID. And ang instruction ko po ay maibigay agad ang lahat po ng tulong doon po sa mga nasa evacuation centers. Kasi po meron po talaga dyan na ang mentalidad po ay hindi agad umuwi dahil mas napaprioritize na nabibigyan ng tulong yung nasa evacuation centers. Kaya ang ating pong utos doon po sa mga tao natin sa baba ay ibigay lahat ang mga tulong para po ma-encourage talaga yung mga tao na bumalik na sa kanilang mga bahay. At bukod po sa mga relief goods na pinamimigay po natin, ay nag-advise din po tayo na mamigay ng mga face shield at face mask dahil talagang hindi po dapat makalimutan na meron pa rin po tayong pandemya. At zero casualty naman po tayo. Salamat po sa Diyos. At sa ngayon po ay normal po yung flow ng lahat po ng sasakyan. Wala naman pong na-damage na mga kalsada maliban po sa isang tulay dito po sa Kalamba. At normal na rin po ang kuryente, power supply. At lahat po ay sa awa po ng Diyos ay maayos naman. At nagkapasalamat din po ako sa DSWD. Meron po kami natanggap na additional na 1,500 relief goods today. Sinama po namin yan sa pinamimigay po ngayon. At salamat din po sa Philippine Army dahil sila po yung mga katulong namin sa pag-distribute today ng ating pong mga tauhan. So sa ngayon po, wala naman pong ganong kalaking masasabi na naging problema dito po sa Laguna.
at hindi naman po tayo ganun talaga na direct hit. Maliban po talaga sa napakalaking abala dito sa ating po mga kalalawigan dahil sa preemptive evacuation po natin ay talagang naging active po tayo kaya umabot po tayo sa halos 30,000 individuals na nailagay doon sa mga evacuation centers. So maraming salamat po, sir. Isa po sa probinsya na naglandfall ang Rolly ay ang Batangas. Kanina lang po ay naglandfall sa Lubo. We are joined also by Zoom ni Governor Dodo Mandanas. Sir, kamusta po kayo dyan sa Batangas? Ano pong pangangailangan ninyo sa national government? Magandang Floor is yours, umaga, Governor. magandang tanghali sa ating lahat. Maganda na dito sa lalawigan ng Batangas sa ngayon. At gusto ko lamang masabi na talagang itinuturing namin na nagbunga ang panalangin dito sa lalawigan ng Batangas. Parang himala nung pumasok dito sa lalawigan ng Batangas ang Typhoon Rolly. Medyo humina at tumaas ang lakas ng hangin. Tumaas sa itaas. Dito sa baba, hindi masyado. Yun lang ulan ang tumuloy. Kaya maraming flooded areas dito sa kagabi. Dito sa Batangas City. Lalo na ilang barangay. Subalit ngayon naman ay humupa na. At yung mga barangay na yon talagang lalo na yung Tierra Verde Subdivision at saka yung Mountain View ay talagang pag umuulan ng malakas kahit hindi bagyo binabaha pero humuhupa na. Noon nag-rescue katulong siyempre ang ating Batangas City at nandun din ang lalawigan, tulong-tulong nagkakaisang local governments mga 70 tao. So hindi kapares nung Quinta. Ang Quinta, yun talaga ang napakalaki ng pinsala dito. Sa agrikultura lang, umaabot ng 1 bilyon. At sa ating mga transport system, dahil itong ating Port of Batangas, ito pagka normal ang panahon, dito 3 beses hanggang 4 na beses ang dami ng mga pasahero kung ikukumpara sa Port of Manila, sa North Harbor. Hindi lang papunta sa Mimaropa, kundi papunta sa Visayas and Mindanao. Ito ang simula ng kaya dito, nung Quinta, umabot ng 1,600 ang stranded na hindi lang passengers, maraming cargo. At ito simula pa ng gabi, nung 26, 27 tumama yung Quinta, inilagay na sa masasabi nating safe haven yung mga roll-on, roll-off at mga shuttle. Pero ganun pa man, 12 ang aground at meron pang isang sasakyan, yate equivalent motorized vessel ng Keppel ang lumubog na may 9 na mga tripulante. At doon kami nagkaroon ng casualty sa Quinta. Dito sa Rolly, meron kami ngayong isa lang ang missing doon sa ibaan namin dahil parang naglilinis ng kanilang drainage ay nahulog sa culvert. Missing pa hanggang ngayon. Dito ang Coast Guard, pinamumunuan ni Captain Tuvilla, ang napakalaki ng tulong. Hindi lamang ngayon sa Rolly, kundi lalong-lalo na dito sa ating doon sa Quinta. Doon siguro may halos 100 bangka. Hindi lamang sa mga isda, pati yung mga tourism boats sa Anilao, Mabini, at sa San Juan, sa Laia, at ganun din sa Lubo, kung saan naglandfall ang Rolly. Napakaraming bangka
at meron din mga napadpad na mga mangingisda hanggang at na sa tulong ng Coast Guard ay na-rescue galing pa sa Lubang, Mindoro at Abra de Ilog, yung mga taga Mabini at yung mga taga Balaya naman. So mas malaki ang talagang damage dito sa ng Quinta kesa sa Rolly. Question from Jam Ponsalan ng ABS-CBN. Why was the briefing held only yesterday after Rolly's first two landfalls, and why did the President fail to join even just through teleconferencing? Unang-una po, hindi ko alam kung ano yung unang tanong. Why was? Ano yung unang tanong? Ano yung unang tanong? Why was the typhoon briefing held only yesterday? Well, dahil inaasahan po nga natin yung landfall kahapon, no? At saka sa totoo lang po, araw ng linggo naman yon. Pero miski araw ng linggo po, nandito po lahat yung kalihim para nga po iparating ang kahandaan ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong dun sa mga nasalanta ng NDRMMC. So ang tanong po, bakit lang kahapon? Kasi kahapon naman po pumasok yung bagyo, no? At bago po yan, patuloy naman po ang briefing na ginagawa ng NDRMMC. Ako po ay nakatutok dun sa mga briefing na ginagawa ni Yusek Halad para sa kahandaan bago pa po tumama ang bagyo. Now, ang tanong na pangalawa po ay ating Presidente, we were all informed po sa Cabinet na kinakailangan mag-PCR test. Preparatory usually po yan to meeting the President. So, ang sabi po sa akin ni Senator Bongo, depending on whether or not they can fly back to Manila, baka nga po mag-address ang Pangulo sa taong bayan mamayang hapon muli. No? Pero si Secretary Duque arranged na po PCR test dito na po sa NDRMMC, and thank you very much, Secretary Duque. But then again, we will have to wait for confirmation dahil depende po yan whether or not authorities will allow the planes, the President's plane to take off for Manila. Next question, please. Before its franchise rejection, ABS-CBN's disaster coverage included updates from regional reporters, experts' opinions, and donation drives. With another storm coming, how is the government augmenting the info gap in far-flung areas that have lost access to the coverage? Sa tingin ko po, nagbibigay pugay po tayo sa lalong-lalo na sa mga PTV reporters, sa PIA. Gumagana po yung communication infrastructure ng gobyerno sa panahon ng aberya. So sa tingin ko po wala namang vacuum at nandyan din po ang ating mga pribadong news agencies, nandyan po ang TV5, nandyan po ang GMA7 at nandyan po yung mga matatapang at magagaling, masisipag na reporters ng radyo. So sa tingin ko naman po wala pong nagkaroon ng communication vacuum. Question niya, Malacanang said last week it would ask President Duterte if he's willing to release his SALN despite ombudsman restrictions. Any update on this? Tsaka na po natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa bagyo. Okay. Lipat naman tayo sa defense reporters. Yes. Dire-diretso na muna. Go ahead. Yes, Secretary, salamat po. From PTV, for DA daw po, immediate need ang mechanical dryer. Nagsasamantala ang mga traders. Bumenta ang palay as low as 6 to 7 pesos. 16 and 18 pesos yan kapag tag-araw. Ngayon tag-ulan, swerte na kung kuhanin ng 11, 12 pesos. Saan po yan? Saan area yan, Yusek Rocky? Secretary, hindi po nabanggit dito. Secretary Dar, meron ba ho tayo mga mobile drying facilities na pwedeng mapadala? Secretary Dar? Nasa linya pa ba si Secretary Dar? Okay, next question. Pararating po natin kay Secretary Dar yung pangangailangan ng mga drying facilities dito sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Next question, please. Yung next question niya, nabanggit niyo na, sir, para dun sa gagawin yung aksyon para makontak ang Bato Catanduanes. Ang susunod pong tanong ay mula kay Joseph Morong.
para sa NDRMC, katulad din po niyan, ano daw po nangyari sa Catanduanes? Meron na po ba daw report na extent or damage? Bakit daw po walang communications ang NDRMC at hindi daw po nalatagan? At kung may, nasagot niyo na rin po na may public address mamaya si Pangulong Duterte. Secretary Lorenzana? Yeah, meron namang naibigay ng satellite phone kay Governor Kua, pero sa anong kadahilanan ay hindi makontak siya. Anyway, meron tayong Coast Guard doon na papunta ngayon na pagka nakarating doon, magkakaroon tayo ng efficient communication at malalaman na natin kung ano talaga ang mga pinsalang nangyari sa Catanduanes. Secretary Anyo and then Yusek Halad, please. Yes, nagkaroon na tayo ng contact doon through sa Provincial Director ng Philippine National Police. At initially ay sinasabi niya na mayroong 4 na casualties. At kasalukuyang na-assess nila yung damage kasi hindi natin malaman yung extent pero almost 90% daw sa infra ay may mga na-damage doon. So we'll get more reports pagka ma-establish natin yung secure communication. At nandun na rin naman yung ating military, PNP, at saka Coast Guard. So, konting tiis na lang at makukuha natin yung buong picture ng Catanduanes. Yes. Yusek Halad? Yes, sir. Gusto ko lang i-emphasize na yung system of disaster management operation naman natin ay in place na. And expected, hindi naman yung mangunguna yung National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil capacitated naman yung ating mga local government units, sila yung first responder. And base dito sa effect na nakikita natin ni Super Typhoon Rolly, unang tumama siya as a Super Typhoon, ay functioning naman yung ating mga local government units. So there's no collapse of local governance. No missing local chief executive, all accounted sila even before nung bago dumating ang si Super Typhoon Rolly. There's also no breakdown of law and order. The PNP is seeing to it ng gano'n, So yung mga talaga yung functioning yung ating mga regional disaster risk reduction and management council and yung mga request ng ating mga mayors can be channeled doon sa regional directors natin, regional directors ng DSWD, regional directors ng PNP, ng OCD at lahat na. So, dapat hindi mangamba yung ating mga kababayan bakit hindi nila nakikita si Presidente because he has that luxury. The government is functioning from the local government unit up to the national level. Next question, please. Question, follow-up po para kay Secretary Anyo ni Celerina Monte. Underscored daw po the need for good communication like radio, especially during the time of disaster. Don't you think communication could have been better if ABS-CBN franchise was granted by Congress? Well, gaya ng sinabi ko po, yung yung radyo pong komunikasyon, yan po yung two-way radio na tinatawag, o radio network, bukod po yan sa ABS-CBN. Question, Secretary, from Trish Tarada ng CNN Philippines. May plano po ba si President Duterte to visit typhoon-stricken areas? Depende nga po kung paliliparin ng ating presidente, gusto po niya mag-aerial investigation at the very minimum, Pero gaya ng sinabi ko po, binigyan na kami ng abiso, kinakailangan mag-PCR test na, and that's usually preparatory to his report to the nation. Opo, may schedule na po ba ng next meeting ni PRD with IATF? Yung IATF po, well, inaasahan po natin na mamaya po merong ulat sa bayan ng Pangulo, pero ang susunod pong IATF meeting with the President is Thursday evening. Opo. Question from Joseph Morong. Secretary, saan daw po yung area ng mga tao nga na missing pa rin na ni-report po ni Secretary Anyo? At sa NDRMC, ano daw po ang government assessment? Aling areas daw po ang hardest hit from Joseph Morong? Sec Anyo and Yusek Halad, please. Ito ay sa area pa rin ng Albay, sa Ginubatan Albay, kung saan nagkaroon ng flash flooding doon. Yan ay ayon din sa ugnayan namin ni Governor Al Francis Bichara.
Ang hardest hit natin, yung mga kung saan talaga tumama yung landfall, no? Unang-una yung sa Bato, Catanduanes, sumunod ay ang Albay, naglandfall sa TV Albay. Pagdating naman sa San Narciso, Quezon at Batangas, Lobo, Batangas ay medyo humina na yung hangin, ano? So, talaga expected natin ang hardest hit ay ang Catanduanes. Yusek Halad? Yeah, I agree. And itong Bicol area, or at least 2 provinces ng Bicol area ang maaaring hardest hit. Itong Catanduanes, una-una, at saka Albay. At based on unofficial information, malawak ang damage sa agriculture at marami ring bahay ang nasira. Yun mainly ang karamihang sira. Plus of course, some doon sa ating roads and bridges. So sa ngayon, ang effort naman natin is responding to the effects, providing assistance to the victims of the disaster. Next question, please. Wala kang audio, Yusek. From Henry Uri ng DCRH, matapos daw po makita ng Pangulo ang pinsala ng bagyo, ano na po ang kanyang mga salitang nabanggit? May mensahe po ba ang mga Pangulo, lalo na sa pamilya ng mga biktima? Antayin na lang po natin mamaya, no? Opo. Okay, yung second question po niya, nasagot na po ni Secretary Anyo at ni Yusek Halad. Ganon din po yung tanong ni Pia Ranyada, yung update ko nasaan ang Pangulo, nabanggit niyo na po Secretary Roque. And question from Angel Ronquillo, ano po ang masasabi niyo sa trending na hashtag nasaan ang Pangulo nung nananalasa po ang bagyong Rolly? Well, bagamat ang Pangulo po ay nasa Davao, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nasa red alert. Kami po ay nag-press briefing dito sa Camp Aguinaldo ng araw ng Linggo at gumagana po ang gobyerno. Meron lang pong clarification si Joseph Morong, 4 po ba daw ang casualties? Kasi isa lang po ang sabi ng PNP. Secretary Anyo, please. Yan ay base sa report ng ating Provincial Director ng Catanduanes. Lahat naman yan ay makukonfirm later on. No? Pag nagkausap-usap na at nagkapag-validate sila ng lahat ng information. Itong mga report natin, initially lang to as they come. We will validate and give the exact picture later on pag nakapag-validate yung iba't ibang ahensya. Follow up lang, Secretary, from Laila Salaveria na Inquirer, bakit hindi na po required ang COVID-19 test for responders? Hindi po ba ito makakataas ng risk ng pagkalat ng infection kapag hindi na sila i-test? Secretary Duque? Gaya po ng akin binanggit kanina, binigyan din po natin na kapag wala naman history of exposure sa confirmed COVID-19 patient or history of travel, ay hindi na po kinakailangan. So, makakasiguro po tayo na hindi po ito magiging sanhi ng pagkalat ng COVID-19 cases or infection. Bagkus kinakailangan ang pagpapaigting ng minimum health standards compliance. Okay, salamat po Secretary Roque, Secretary Duque. Maraming salamat. Punta naman tayo kay Director Mark, spokesperson ng NDRMMC para sa mga questions galing naman sa Defense Corps. Mr. Secretary, good morning po. From the Defense Press Corps, may question po si Carlo Mateo from DZBB. Sa laki ng epekto ng bagyong Rolly sa Southern Tagalog, gaano kalaki ang kakailanganing pondo hanggang sa recovery phase at saan kukunin ang pondo na ito? Follow up, sir, ilang araw ang kakailanganin upang maibalik ang cellphone or internet signal para magamit ng mga nasalanta sa Catanduanes at magamit sa pagbabalik ng online classes? Sa unang tanong, i-assess pa po natin ang danyos, no? Dahil ngayon pa lang po lumilinaw ang panahon. Pero kahapon pa po nag-text sa akin sa Executive Secretary Medialdea, ang sabi niya, yung mga naubusan na ng calamity funds, humingi lang sila ng replenishment at gagawa naman po ng paraan ng gobyerno yan.